The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus took Peter, James, and John and led them up a high mountain apart by themselves. And he was transfigured before them, and his clothes became dazzling white, such as no fuller on earth could bleach them. Then Elijah appeared to them along with Moses, and they were conversing with Jesus. Then Peter said to Jesus in reply, "Rabbi, it is good that we are here. Let us make 3 tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah." He hardly knew what to say. They were so terrified. Then a cloud came, casting a shadow over them. From the cloud came a voice, "This is my beloved Son. Listen to him." Suddenly, looking around, they no longer saw anyone but Jesus alone with them. As they were coming down from the mountain, he charged them not to relate what they had seen to anyone, except when the Son of Man had risen from the dead. So they kept the matter to themselves, questioning what rising from the dead meant. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi po sa inyong lahat. My dear friends, kung tanungin ko po kayo, kung gusto nyong makita ang Diyos, marahil lahat tayo ay sasagot ng oo. Sino ba naman sa atin ang ayaw makita ang Diyos? Subalit nung bago dumating si Kristo sa Old Testament, ang mga Hudyo noon, ayaw na ayaw nilang makita ang Diyos. Katunayan, si Moses, nung ang Diyos ay magparamdam sa kanya, ay parang apoy, the burning bush. Moses was afraid. Si Elijah, nung nandun siya sa mountain, gusto rin niyang malaman ang Diyos. Pero ang Diyos ay hindi nagpakita sa kanya. It was like a soft wind. Hangin ang nagparamdam kay Elijah. Bakit po takot na takot ang mga Hudyo noon? Because they were afraid to die. To see God means to die. Mamamatay ka pag nakita mo ang Diyos. Kanya naman dito sa banal na ebanghelyong bagong tipan, New Testament, pagdating ni Kristo, ang Diyos ay nagpakita in the person of Christ. Walang natatakot. Katunayan, hindi nila nalaman na si Kristo ay Diyos. Dito sa Transfiguration, nakita ng mga apostles, si Peter, James, and John, how Jesus Christ transfigured into a bright, napakaliwanag na person. Doon nakita ang Diyos. Pero hindi sila namatay. Pero they were terrified. My dear friends, the transfiguration is the revelation ng pagpapakita ng Diyos sa persona ni Kristo.
Pero meron pa pong ibang kadahilanan nito. What are the two very significant meaning of transfiguration? Bakit kinakailangan? Unang-una, it was very significant para kay Kristo na magkaroon ng transfiguration. Sapagkat si Kristo po ay tao, alam po natin that Christ was 100% human, 100% divine. Bilang tao, ang kanyang pagkakaintindi ay hindi pa rin 100%. Katulad natin, tayo ay may mga alinlangan pa agam-agam sa buhay kung tama ba ang ating ginagawa. Gustong-gusto nating gawin ang kagustuhan ng Diyos, pero may mga agam-agam pa tayo. Tama ba itong gagawin ko? Naayon ba ito sa kagustuhan ng Diyos? Ganon din po si Kristo bilang tao. Nag-aagam-agam siya, may alinlangan. Tama ba na ako ay pupunta sa Jerusalem para magpakahirap, para ipako sa krus at mamatay? Tama ba itong aking gagawin na ayon sa aking amang nasa langit? Kaya mga kapatid, ang transfiguration was an event to confirm para kay Kristo na tama ang kanyang gagawin, pumunta sa Jerusalem, to be prosecuted, to be executed, and die in Jerusalem. Kaya nagpakita sa kanya si Moses, symbol or representing the law of the Old Testament. Si Moses, ang binigyan ng Ten Commandments. Si Moses, ang batas ng Old Testament. Kaya ito'y pagpapatunay na si Kristo ay totoo. Ikalawa, si Elijah, represented the prophets. Lahat ng mga propeta ay nakasalalay kay Elijah at nagpakita rin kay Kristo na ibig sabihin lahat ng mga sinabi ng propeta ay totoo kay Kristo. Kaya the presence of Moses and Elijah confirm para kay Kristo na ito na nga ay totoo. Subalit, ang pinakamagandang nangyari, the best confirmation was a cloud coming down from heaven. Ang cloud po symbolizes always the presence of God. At saka doon sa cloud na yon ay merong boses. This is my beloved Son. Kaya ito'y magandang confirmation. Ito ay anak ko. Ano pa ang confirmation ng kailangan ni Lord? Listen to Him. Kaya the transfiguration was a confirmation that Jesus Christ was going to Jerusalem at tama ang kanyang gagawin. The presence of Moses, Elijah, and the voice of the Heavenly Father confirm. Kanya naman, ang ating Panginoon was transformed. Ito'y napakalaking kabanata sa buhay ni Kristo. Mga kapatid, marahil tayo rin ay mga question po sa ating buhay. We need to pray. We need to have our mountaintop. We need to have transfiguration experience, ika nga, na ang ating gagawin ay tama. We need always to have a good relationship with our Heavenly Father or with God para malaman natin na ang ating ginagawa ay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Ang ikalawang ibig sabihin ng transfiguration ay para naman sa mga apostoles, para kay Peter, James, and John. Kinakailangan nilang makita ang transfiguration ni Christ, ang pagbabagong anyo, dahil the apostles, Peter, James, and John, ay hindi nila maunawaan kung bakit ang Mesiyas ay kinakailangan magbata, magpakahirap at mamatay. Naalala ko po nung ako'y maliit, kahit na ako'y tumatanda, I am one of the fans of Fernando Poe Jr. Sa lahat po ng mga pelikula ni Fernando Poe Jr. na panood ko po yan. At wala po akong nakita na siya'y namatay sa pelikula. Marahil binubugbog. Siya'y talagang pinupulbos ng kalaban. Pero at the end of the day, naroon pa rin siya buhay at nagiging bida. Ewan ko kung merong pelikulang namatay siya, pero hindi po matanggap
ng mga fans ni Fernando Po Jr. na siya'y mamamatay sa pelikula. Ganyan po ang nararamdaman ng apostoles, Peter, James, and John. Hindi pwedeng si Kristo bilang Messiah will have to suffer and to die. Imposible, sapagkat ang Diyos ay hindi dapat mamatay. Pag namatay yan, sira lahat. Kaya naman, yung transfiguration was very important para ipaalam na naririto ang anak ng Diyos na siya'y patungo sa Jerusalem para maghirap at patayin. At tama ang gagawin na yan. Kaya very important, again, to confirm, to clarify sa mga apostoles na ang gagawin ni Kristo ay tama at siya nga ay anak ng Diyos. Kanya naman, nang sila'y pababa ng mountain, pagkatapos ng transfiguration, ang sabi ni Lord sa kanila, kung ano yung nakita ninyo sa akin, huwag niyong ibalita, sapagkat oras na malaman ng mga tao ang nangyari dito, ay magkakagulo. Para bagang hilaw pa, hindi pa ika nga right to announce to the people na siya nga ay anak ng Diyos. Kanya ito'y napaka-importanting pangyayari sa buhay ng mga apostoles. My dear friends, siguro we can identify sa ganitong experience ng mga apostoles. There are so many things in life na hindi natin kayang tanggapin. Lalong-lalo na po yung mga ilang katotohanan na napakahirap pong tanggapin. There is a time for the truth to be revealed. Kaya kung minsan, kinakailangan po patient tayo. Lalong-lalo po sa ating mga pang-araw-araw na experiences. There are so many mysteries na hindi natin maunawaan. But there is a reason why. Kanya kung minsan, tayo'y nadi-discourage dahil hindi natin maintindihan. Unang-una na lamang, the question of suffering and pain. Why does God allow pain and suffering? Why does God allow evil to triumph? Bakit ganyan? Marahil ay ito'y mga mysteries na kinakailangan ng tamang panahon. There is a right moment for us to understand. Kanya po, let us be patient. Sa inyo pong mga relationship, ganun din po sa pamilya. Kung minsan hindi natin maintindihan, bakit ganito? Bakit ganyan ang asawa ko? Pinagsasabihan ko na ayaw pa rin magbago. There are moments, experiences, that only God knows when is the right time. Kaya very patient dapat tayo sa mga ganitong pangyayari. In our Christian life, we need a kind of transfiguration. Unang-una, a confirmation that what we are doing is in the right path. Ikalawa, there are certain things that we could not understand, and therefore it requires also a confirmation, a clarification, and also patience on our part. Sana po, itong transfiguration na ito ni Lord ay magbigay sa atin ng inspirasyon to be patient, to be courageous in facing the trials and tribulations in life kahit hindi natin nauunawaan. We ask for His mercy and blessing.